Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong pabirong sinabi si Trump sa isa sa kanyang press conference na kapag matapos itong giyera sa Hormuz sa Iran, ay palitan niya ang pangalan ng Strait of Hormuz kasi ang nagbigay ng pangalan niyan ay mga Iranian. Papalitan niya ng The Strait of Donald Trump. Kaya maraming tumaas ang kilay, lalo na ng RJC, ang Iranian ano na yan, government ay lalong nagagalit kay Trump kasi papalitan ng The Strait of Donald Trump. Pwede kaya yan mga kababayan? Ano sa palagay nyo? Well, meron akong ibigay sa inyo na na konting diyan, ah, konting trivia na ang mga victors or mga winner of the war, katulad sa panahon ng Roman Empire, ang Roman Empire ang palaging nanalo noon sa giyera sa Western Hemisphere. Okay, noong mga 2nd century BC, 3rd century BC, 3rd century BC, yung mga ganun na panahon, ang Roman Empire ang pinaka-powerful. At lahat ay binago nila. Kapag sila ang nanalo sa isang lugar, pinalitan nila ito ng pangalan nila, pangalan ng kanilang hari, ng emperor. Katulad din yan sa kung bakit nagkaroon ng pangalan na Pilipinas. Wala namang pangalan ng ating bansa noon, Maharlika ang tawag. Pero ginawang Pilipi or Pilipinas dahil sa hari ng Spain. Dahil Spain ang nag-colonize sa Pilipinas. Kaya kung sino man yung champion, sino man yung malakas, ay pwede niyang gawing pangalan niya ang isang lugar, mga kababayan. So katulad na lamang ng buwan, mabuti no, hindi pinangalan sa Amerika ang buwan Moon lang nakalagay, moon. Ang Mars, kapag makolonize daw yan ni Trump, ay lalagyan niya doon ng ng obelisk ng Amerika, ng flag ng Amerika, White House, parang White House. Ang buwan ay conquer din yan ni Trump. I-colonize din yan kasi baka China ang mauna diyan, delikado. Maraming ginto sa buwan kasi tinatamaan niya ng mga meteorites na may lulan ng mga ginto. Ang meteorites ay mayroong payload yan ng mga ginto at iba pang mga alahas na katulad ng diamonds. Kaya pera kapag makolonize ang buwan at ang Mars. Balik tayo sa Hormuz. Pwedeng palitan niya ni Donald Trump ng kanyang pangalan kasi siya nga ang champion dyan, siya ang nagwagi, siya ang nag-liberate ng Iran. So pasasalamat ng taong bayan sa Iran ay ibigay ang pangalan ng Strait of Hormuz kay Trump as Donald Trump Strait, hindi na Strait of Hormuz na related sa mga ayatollah. Okay, so ito ang balita courtesy ng Daily Jagran atin pakinggan kay Danica Jawad. Donald Trump planning to rename Strait of Hormuz to Strait of Trump. Now, this is not just a map change. A simple image shared online has triggered global debate. Donald Trump posted a modified map labeling the Strait of Hormuz as the Strait of Trump. And on the surface, it may look symbolic, but it comes at a time when the region is already on edge. Gumawa pala si Trump ng mapa tapos nilagyan ng ng Strait of Donald Trump. Kaya galit na galit ang mga IRGC. Kasi kapag Trump nang nakalagay diyan sa mapa, di ba? Amerika na 'yan. May plano nga si Trump na yung isla na na the Carg Island ay invade niya yun Kaya nga nagpadala siya diyan ng sa ngayon nasa 70 na 70 troops, boots on the ground, mga Marines ito, mga elite forces. Yan ay for invasion. Hindi natin alam kung Carg Island ang i-invade o ang buong Iran at gawin niya munang koloni, di ba? At kapag magawang koloni, pwedeng ma-liberate yon and then i-impose doon ang itong democratic rules of government or democratic form of government. Ganun din para totally champion talaga si Donald Trump. At ilagay diyan sa mga national road nila, Trump National Road, Trump Airport, Trump
public market, di ba? Para wala na talagang puwang yung mga kamini na yan, hinayupak na mga kamini yan. Ay kung pwede lang ako sasali diyan sa protest, sasali ako eh. Kapag may revolusyon dyan, sarap pumunta, no? Makasampal ka man lang ng isang IRGC, okay na siguro yun, mga kababayan. Dahil dyan, hindi lang sa tayo sumisimpatiya sa mga Iranian na nagmamahal sa demokrasya, mga Iranian na Kristiyano na pinagbabaril ng IRGC, yung mga Iranian na nagprotesta, 37,000 pinagbabaril, patay lahat. Hindi lang tayo diyan sumisimpatiya, kundi nasasaktan kasi tayo. Ewan ko lang sa inyo, nasasaktan tayo sa gasolina. Ewan ko lang sa inyo. Paulit-ulit, no? Nasasaktan ako sa gasolina. Ewan ko lang sa inyo, mga kababayan. Nasasaktan ba kayo? Pag-comment sa ating comment section. Nasasaktan ako sa gasolina, mga kababayan. Dahil hindi lang gasolina ang nagtaasan. Lahat ng bilihin ngayon, pati asin. Kaya nga, pati asin, bakit tumaas ang presyo ng asin? Ang asin ay nandyan lang sa dagat Binibilad lang yan sa araw, tapos asin na yan. Hindi ang ginagamitan ng gasolina. Yung pag-deliver daw dahil dineliver daw galing sa dagat papuntang market, kaya mahal. Dahil mahal ang gasolina. Ay nako. Yan ang profiteering na ayaw ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, itapon sa lake of fire ang mga profiteers na katulad ng asin lamang na nandyan, binigay ng Diyos yung asin, ay ibibenta pa. Tubig ng nawasa. Tubig sa inyong lugar, mga kababayan. Bakit nagbabayad kayo? Sa Diyos yan Ang sabi naman ng kumpanya, gumawa kasi kami ng tubo. Bakit kayo gumawa ng tubo? Hindi naman kayo inutusan. Pwede naman kami ang maglagay ng tubo diyan, mga mamamayan, at libre yung tubig, di ba? Kinukontrol nyo inunahan nyo ang mamamayan na mag-ambag-ambag para magagawa ng malaking tubo galing sa bundok. Yun ang katotohanan yan, mga kababayan. Hindi niyo nakita yan Ang katotohanan, ang tubig, libre na yan bigay ng Diyos. Bakit binibenta sa atin ng nawasa? Ay gumagastos daw sila ng tubo. Gumagastos nga sila. Pero bawi na yun Dapat wala nang bayad sa pangalawang taon. Sa unang taon, magbabayad tayo dahil gumastos sila ng labor at saka tubo. Pero pangalawang taon dapat libre na, maintenance na lang. Pangatlong taon, maintenance na lang. Diba? At pangsweldo sa mga maintenance worker. Bakit ganun pa rin kalaki? Milyon-milyon ang kinita nila sa bigay ng Diyos na tubig Ganon din yung asin bigayan ng Diyos. Bakit binibenta yan? Diba? Kung ibenta yan, yung pinakamura na halaga. Gulay, karni, manok, baboy, isda, kung ano-ano, nagtaasan. Hindi lang gasolina. Pagtaas ng gasolina, pati mga nightclub Sinong mahilig sa nightclub? Nagtaasan din. Kaya tayo'y sumisimpatiya sa galaw ni Trump, sa pagsalba ni Trump ng ekonomiya ng mundo na hina-hijack nitong IRGC. Yan ang katotohanan yan. Balik tayo kay Danica Dawad. And every move carries real consequences. The Strait of Hormuz is one of the most important waterways in the world. Nearly 20% of global oil passes through this narrow stretch between Iran and Oman, and any disruption here can shake global energy markets. And that's exactly what we are seeing right now. The background is critical. The United States has imposed a blockade targeting Iranian oil flows, claiming it is aimed at weakening Iran's ability to fund its military operations. Washington says the pressure is working, arguing that Iran's oil infrastructure is under strain. Iran, on the other hand, denies collapse and has been trying to negotiate a way out. IRGC, no? Sabi ng IRGC, hindi naman kami nag-collapse. Okay lang naman ang ekonomiya namin. Baka sila, yung opisyal, kasi nandyan sa kamay nila mismo yung pera. Pero ang mamamayan ng Iran, wala na ngang tubig nung nakarang di ba? Naubos ang tubig nila. Walang paligo ang mga Iranian, baho-baho na. Tapos sasabihin ng IRGC na
walang nag-collapse na ekonomiya namin, okay lang kami. Anong okay? Hindi yan okay. 300, make that 3 million barrels per day ang kalakal ng Iran. Sa kanilang langis ay 3 million per day. Dinideliver yan, kinukuha yan ng mga customer. 3 million barrels per day. 3 million mga kababayan. Ngayon wala na, zero, kahit isang barilis, wala na. Kaya bagsak ang ekonomiya, ano ba mong sasabihin yan? Wala kang naibenta eh. Ilang linggo na ba? 6 na linggo na eh. Kaya hirap na sila ngayon, mga kababayan. At buong mundo ay apektado nito. Imagine, ang highway ay merong nagbanggaan na 2 bus at nasara ang highway. So hindi makalusot yung mga sasakyan dahil nakaharang yung 2 bus sa highway. So ganun yun na sistema, madelay ang mga tao, hindi makauwi sa kanilang mga lugar at magkaroon ng chaos, ng gulo. So ganun din sa Strait of Hormuz dahil Iran ay may 3 million. How about Saudi? How about UAE? Ganun din eh, tag 3 million sila barrel per day kasi meron silang tinatawag na cartel. Pari-pareho ang benta nila niyan. Ngayon, kung 3 million sa Iran, 3 million sa Saudi barrels, 3 million sa Qatar, 3 million sa Bahrain, 3 million sa Kuwait, 3 million sa Iraq, 3 million sa, ano ba yung hindi ko nabanggit? So ilang milyon na ba yun? 7 ka 3 million yun eh. So ibig sabihin, 21 million barrel per day ang lalabas-pasok na barilis ng langis diyan sa Strait of Hormuz. Approximate of 21 million barrels per day. At kapag natigil yan, merong blockade, anong mangyari sa 21 barrels per day? Mga kababayan. Pero ang Saudi, meron silang pipeline na papunta doon sa likod ng malayong malayo sa Iran na pipeline. Pero 2 million barrel per day lang daw ang mailabas ng Saudi through the pipeline na yun na ginagamitan ng tubo palabas doon sa Red Sea. Kaya nakakalusot pa rin ng oil ng Saudi dahil sa pinagawa nila na pipeline. Pero napakakunti lang yung 2 million compared to 21 million barrel per day. Kapag nakalabas-pasok talaga freely ang mga oil tanker diyan sa Strait of Hormuz. Kaya hina-hijack ng IRGC, hina-hijack nila ang ekonomiya ng buong mundo dahil sa ito nga ang nagpapower ng lahat sa atin. Nagpatakbo ng ekonomiya dahil mga bus, bulldozer, heavy equipment, kotse, lahat ng yan, pinapatakbo yan ng Pati power plant natin sa Pilipinas ay ginagamitan pa rin yan ng langis, mga kababayan. Kaya anong masasabi nyo dito sa pabiro na sinabi ni Trump na gawin kong Strait of Donald Trump ang Strait of Hormuz? Kapag hindi pa rin kayo susurrender, i-invade ko ang Iran at gawin kong Donald Trump ang buong yung kalsada. Paki-comment mga kababayan, mga ka-Golden Boy, anong masasabi nyo dito sa ginawang mapa ni Trump na hindi naman talaga yun ewan ko lang kung talagang totoo yun, na gawin niyang Strait of Donald Trump ang Strait of Hormuz. Paki-comment sa ating comment section down below at sa aking mga avid followers. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat para sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.